Nabulabog ang pagsalubong sa bagong taon ng isang barangay sa Malabon. Pero hindi dahil sa paputok, kundi dahil sa sunog. Magbabalita, Simon Gualvez. Sunod-sunod na putok ang maririnig kasabay ng sumiklab na sunog sa Barangay Flores, Malabon City pasado hating gabi ng Martes. Pero hindi dahil sa paputok, kundi dahil isang general merchandise store ang natutupok. Sa lakas ng apoy, umabot pa ito sa ikatlong alarma. Kaya kinailangan ng dagdag ng mga bumbero. Naapula naman ng sunog bandang 3:00 ng madaling araw. Kabilang sa mga naabo ay iba't ibang produkto mula sa mga damit hanggang sa hardware items. Wala namang naitalang nasugatan o nasawi. Patuloy pang iniimbestigahan ang mitsa ng apoy. Pansamantalang sarado pa rin ang bahagi ng Pinaval Street sa lahat ng uri ng sasakyan. Kaya inabisuhan ng mga motorista na humanap ng alternatibong ruta. Sa Norzagaray, Bulacan, naputulan ng bahagi ng daliri ang 22 anyos na lalaking ito bago pa sumalubong sa bagong taon. Nadali ito matapos sumemplang habang nagmomotor. Una po, pag sabi ko po, namamanhid, pakita ko siya, putol na po. Agad siyang dinala sa Bulacan Medical Center. Pero dahil sa matinding pinsala, hindi na naisalba ang dulo ng 3 daliri sa kaliwa niyang kamay. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Higit 700 insidente ng sunog ang naitala ng Bureau of Fire Protection ngayong holiday season. Mas mababa ito kumpara sa higit 1,000 fire incidents noong nakaraang taon. Kaugnay niyan, makakausap natin si Fire Senior Superintendent Annalie Atienza, ang tagapagsalita ng BFP. Magandang tanghali po at Happy New Year po sa inyo, ma'am. Happy New Year po, Miss Cheryl. Good morning. Opo, mag-report na po tayo sa ating mga kapatid. Sa kabuuan, ma'am, gaano karaming fire incidents nga ang naitala po ninyo sa buong Disyembre hanggang ngayong unang araw po ng 2025? Ngayon pong umaga as of 11 a.m., tayo po ay may reported officially na 6 fire incidents nationwide. Kumpara po nung nakaraang taon na nasa 54 fire incidents. So malaki po ang ibinaba natin ngayong oras na ito kumpara po last year. Pero ano pong karaniwang sanhi ng sunog? Ang naitala po dito, itong naunang 6, although 4 pa lamang ang na-identified ay electrical ignition pa rin po. At ganun pa rin ito nung nakaraang taon. Kapansin-pansin po yung pagbaba ng kaso nga po ng fire incidents ngayong holiday season kumpara noong nakaraang taon. Malaki yung diferensya po. Pero paano pa pinaiigting po ng BFP ang kampanya laban po sa sunog? Nakita po natin na naging effective yung Oplan Ligtas Pamayanan kung saan ang ating mga bumbero in times na hindi nagre-responde ay nagbabahay-bahay po at kinakausap ang ating mga residential areas. Ganun na rin po sa pagpa-educate sa kanila at pagturo ng EDIT, yung tinatawag nating emergency drill in the home. At masasabi din po natin na ang pag-iingay natin sa lalong-lalo na sa social media ay malaking bagay po para lumawak pa yung ating kaalaman ng community. Siyempre, ina-acknowledge natin yung participation ng community mismo at kasama din natin dyan ang mga local government units po. At sa pagpasok po ng 2025, ano po ang paalala natin sa publiko para makaiwas sa sunog? Sa mga datos po na bumababa, ibig sabihin tuloy lang po natin mga kababayan yung ating ating continuous participation sa mga programa ng Bureau of Fire Protection at gawin po natin on a regular basis yung pag-uusap sa mga kasama natin sa bahay. Ganoon na rin yung pag-practice nitong tinatawag nating EDIT at mas lalo pa nating bigyan ng malasakit yung ating neighborhood. Para tuluyan na po nating maibsan at mapababa palalo yung insidente po ng sunog. Marami pong salamat, Fire Senior Superintendent Annalie Atienza.